refrigeration circuit. So sa refrigeration natin, yan, meron tayong evaporator. Yan yung basic, yung evaporator, yung compressor, yung condenser, yung expansion valve. So bukod pa dyan, meron pa tayong mga air filter, distributor, yung indoor fan, thermistor, four-way valve, gas stop valve, and so forth. Ito naman itong mga to sir, isa-isahin natin lahat ng ito. Okay? Una, so compressor. Again, si compressor natin, ang ginagawa ng compressor natin, kino-compress yung ating refrigerant. So yung ating gas refrigerant na low pressure, ginagawa niya high pressure. Okay? So, ito lagi nating tatandaan sir ha, relation lagi ito. Pag yung pressure mo sir mataas, temperature mo mataas din. So, kabaligtaran din, kung ang pressure mo mababa, mababa din yung temperature mo. Okay? So, since kino-compress na yan, yung temperature nyo, umaangat din. Okay? So, sa compressor mo natin, kadalasan na pwedeng maging sira dito, motor or yung coil part. So, ano example ng motor or coil part? Winding brake, startup error, motor burnout, and insulation failure. So, itong motor burnout and yung insulation failure, kadalasan na nagiging cause niyan is dahil sa langis. Hindi siya well oiled. Kumbaga, kulang yung langis. Na pag syempre, di ba sir, pag naging kulang ang langis, nagkakaroon na yun ng kaskasan sa loob na nagkukos na yung insulation ng compressor, sinisira niya sa loob. Once na nasira kasi sa insulation sa loob, yung compressor nyo, doon siya nagiging grounded. Okay? So ayan, ano naman na si motor burnout? Yun na, dahil kaskas ng kaskas, nasusunog sa loob. Okay, so parang sa sasakyan din naman siya, di ba? May langis din ang ating mga pistons. No? So mga ganun din siya. So sa sliding part naman, insufficient compression, startup error, and abnormal noise. So sa insufficient compression, kumbaga, since eto kasi sir, yung ating, pag ganito yung ating type, no? May nagkakaroon tayong losses. So pag nagkakaroon dyan ng losses, doon na nag-start ng insufficient compression. Hindi lahat ng gas nyo nako-compress. Or either, may pumasok na liquid na kung saan, pag nag-compress siya, dahil ang liquid nga ho is hindi siya compressible, nagkakaroon ng insufficient compression. Okay? So, ito sir, difference lang ng ating swing and yung ating rotary compressor. So, mapapansin natin sir, ang mga gamit na ni Daikin ngayon is si swing compressor. So, bakit? Kasi dati sir, yung ating rotary, magkahiwalay pa yung ating blade and yung ating roller. So, ano yung pwedeng maging problema dyan? Una, pag hiwalay yan sir, di ba lagi nag-uumpugan? Pag nag-uumpugan lagi sir, nagkakaroon ng wear and tear. So ngayon, lumalaki yung gap no blade mo and yung roller. So doon na nagkakaroon ng insufficient compression. Pangalawa, dahil separated pa sila, may ingay din na ginagawa yan. So mas maingay yung compressor ng rotary. Okay? And ito yung mga characteristics ng swing compressor na sir. Dahil energy efficient daw siya, its smooth rotation suppresses friction and less friction. Dahil nga ho connected na silang dalawa, wala na kung umpugan na nangyayari katulad dito. Okay, wala nang friction. Okay, pangalawa, high durability. Integration of blade and roller eliminates friction. Ayun nga sir. So high durability, mas matibay na siya dahil magkasama na yung inyong blade and yung ating roller. Okay? And dahil nga magkasama na sila, low noise yung piston natin. Okay? Next, yung heat exchanger natin. Sir, ilan ang heat exchanger natin sa unit? Sir, sino bang hindi nakapag-attendance? Ano ba? Pwede ko... Dalawa. Okay po?
So again sir, pag hinabi nating heat exchanger, siya nagkakaroon ng palitan ng init. Okay? So dito sir, meron tayong evaporator and condenser. So pag sinabi rin mo natin heat exchanger, dito tayo sir nagkakaroon ng phase change. Kung paano pag sinabi natin phase change? Yan yung from liquid nagiging gas. And from gas, nagiging liquid. Okay? So ano mga pwedeng maging sira sir ng heat exchanger natin? Kadalasan, sa actual, Expansion valve. ano lang po muna, yung fins lang muna, natutupi. Okay? Pinaka-problema ho dito is clogging and corrosion. Okay? Dahil dun sa area, acidic, nagko-corrode yung ating tube. Okay? So, dyan nagkakaroon minsan ng tagas. Mas lalo na dito sa may yung mga U-bends na yan. Okay? Kadalasan ho, dyan nagpo-cause. Okay? Next natin, sir, yung distributor. Pangalan niya palang ho, distributor, siya yung taga-distribute ng refrigerant equally. Okay? Di ba sir, napansin nyo ba pag nagbubukas kayo ng evaporator or condenser, hindi siya isang tuloy-tuloy na dire-diretso hanggang baba. Napansin? Hati siya lagi sir. So ngayon, para equal yung nagdi-distribute doon, papasok si distributor. Para pare-parehas yung pumapasok na refrigerant. Okay? So again, pwedeng maging sira ng ating distributor, fin side, crushing of the fin, dirty fin, and fin corrosion. So sa copper naman natin, pinholes, cracks, crushing, and internal clog. So kadalasan, causes ng mga to, corrosion, or yung iba, sa pagkakahawak ng inyong indoor na nagka-crush. Next naman natin sir, si expansion valve. So sa expansion valve natin sir, again, anong trabaho niya? Nililimit yung refrigerant. So kumbaga, siya yung nag-a-adjust. Siya yung nag-a-adjust ng refrigerant kung gaano ba karami ang papadaluin niya or kung kukuntian niya ba yung papadaluin niya. Okay? So dito sir sa ating expansion valve, meron tayong sinasabing switching pulse. 0 to 480 pulse. Okay? So yung pulse na yan sir, yan yung nagiging communication ng inyong expansion valve and ng inyong board. So paano yung communication na yon? Again, pag sinabi natin yung 0 pulse, ibig sabihin no dapat dito, siya ay pupunta sa kanyang close. Pag yung 480, yan yung inyong fully open. Okay, so ngayon, kapag yung board nyo nag-command, o bigay ka 480 pulse kasi kailangan ng refrigerant ng marami. Ngayon, si board mo magbibigay ng 480 pulse na signal kay expansion valve. Sa expansion valve, siya ang i-ano niya ba? I-adjust. I-open niya yung sarili niya ng fully open. I-interpret niya pala. So yung 480 pulse, interpret niya, kailangan ko palang fully open. Okay? So ito yung, ayan nga, communication ng inyong board and no expansion valve. Okay? 0 to 480 pulse. So ano yung mga pwedeng maging sira, sir, ng ating expansion valve? Grounded. Grounded. Okay? Corrosion. Corrosion, kadalasan, yung coil part sa paligid, nagko-corrode. Ano pa? Naputol yung coil. Butas. Nabutas yung body niya, sir. Body, corrosion. Due to corrosion ulit. So, meron pa iba, clogging. Stuck up. Stuck up, clogging, corrosion. Yung coil, sira na. So, mamaya sir, sa actual, ituturo ko kung paano yung magiging checking ng ating coil part. Okay? So, mamaya na yung sa actual. So, yan sir mga problems. So, dito sir, di ba, pamilyar na tayo sir sa superheat operation.
So superheated degree. Pag superheated degree kasi sir, ang kailangan gawin ng expansion valve nyo, kailangan niya mag-open. Pero, problema, imbis na mag-open siya sir, nag-close pa siya. Okay? So yun, yung isang problema. Ganun din, kabaligtaran niya sir. Pag wet operation, ibig sabihin, sobrang dami ng refrigerant na dumadaloy. So anong gagawin ng expansion valve? Kailangan niya I-close naman. i-close or bahagyang i-close para pumonte yung daan ng refrigerant. Pero again, problema niya, mas lalo pa siyang nag-open. Okay? So yan, meron din tayong nag-moving or stuck. So yan na yung nag-stuck up, leaks, freezing, or frost formation. Okay? So yan po yung ating expansion valve. Next to natin is si, okay, so wag na tayo masyado kay four-way valve. Pero bali ang trabaho lang naman po ng ating four-way valve is babaguhin niya sir yung flow. Okay, so available lang to kung yung unit is may heat pump. Okay, so bago mangyayari kapag cooling lang siya, yung normal process. Pero pag ginawa niyang heating yung kanyang unit, babaguhin niya ngayon yung inyong flow. Baliktarin mo rin natin. Babaliktarin niya. Ngayon, yung condenser mo, siya magiging evaporator mo. Ito pala, condenser. Yung evaporator mo, siya magiging Malamig. condenser mo. Mainit na yung binabato niya. Yan si four-way valve. Recording. Next, si accumulator. Okay? So, sa tingin natin, sir, saan nakalagay yung accumulator? Malapit sa compressor relator. Malapit sa compressor. Before or after? Before. Tama. Pasok. So, si accumulator, nakalagay yan before compressor. Bakit? Dahil ho, ang trabaho ng ating accumulator, ang ipapermit niya lang na pumasok kay compressor is gas. Para lahat po ng liquid na hindi nag-evaporate, masastock siya panandalian dito sa accumulator nyo. So by the help ng ating gravity, yung inyong liquid mag-stay sa baba and yung gas nyo, siya lang ang papasok sa compressor. Okay? So yan ho ang trabaho ni accumulator. So again, ano pwedeng maging sira ng accumulator? Okay, refrigerant leaks due to cracks on the brazed area. So lahat ng brazed area may crack. Compressor breakdown due to clogging of the oil return hole. So dahil nga kung nag-stop yan ng konting refrigerant, pag ito sa nabarahan, yung oil ng compressor nyo hindi makakabalik sa kanya. Siya na naman ang magkukos ng pagkasira ng inyong compressor. Okay? And lastly, cracks or piercing due to corrosion. Again, corrosion na naman. Next, si thermistor. May mga nakapag-open na ho ba ng natin, unit? Meron na ba? Wala pa.